Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Volume ng ulan sa pananalasa ng bagyong Enteng sa lungsod ng Batak kulang pa ayon sa city agriculturist. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kurang pa iti volume ti tudo nga buyat ti bagyong Enteng tapno masupusupan ti kasapulan na danom dagiti mula apagay iti syudad ti Batak. Segon kini City Agriculturist Mark Abad nagaputa na bayagan iti panawan anaglaba sipod di bagyong Karina rason na kasapulan pay dagiti manalon ted adu abuyat manipod iti tangatang. Ilawag na Abad nga itagdama adda dagiti pagay iti tillering stage wenno panaggipi ket iti daytoy panawan dagiti pagay ket masapol na ti adu nga danom. Inbaga ni Abad at ti panaggipi kat isot ti panagtubo dagiti nayon na puon dagiti pagay pagtubuan matlaeng dagiti dawa na kuna ni Abad ngawan pay ti na imaldit adanyos ti opisina da sipod di moprak iti bagyong Enteng. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Rehiyon 1 nagkamit ng iba't ibang parangal sa National Gawad Sulong ng Sustainable Livelihood Program. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nakaiyawid ti DSWD Field Office 1 iti naduma-duma pamadayaw manipod iti National Gawad Sulong ti Sustainable Livelihood Program no SLP anga iti Quezon City itay kalabas. Nagunod ti Aringe Vergis Agriculture Cooperative ti first place iti Best Micro Enterprise Development Association kanakaawat da iti 50,000 pesos. Nabigbig ti napintas a serbisyo ni Rodi Barawid manipod iti SLP Provincial Operations Office ti La Union nakaali iti third place iti natatanging kawani Best Administrative Aid category. Napadayawan pa iti good practice documentations para iti SLP Transformative and Accelerated Livelihood Innovation for New Opportunities can bio-intensive garden boosting socio-economic transformation through enhanced convergence and re-engineered sustainability nga agpada pinutar ni Rads Bismonte manipod AGOO La Union. Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cashless payments sa business establishments at sa lokal na transportasyon sa lungsod ng Borongan isinusulong ng lokal na pamunuan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ginaaghat ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan at mga individual nga nagdudumar hinigusya syudad nga magpatuman in alternative mode of payment o cashless payment sa ira business transactions. Inimbase aton City Ordinance No. 284 Series of 2024 aton palang QR Ordinance sa Borongan City Eastern Samar ginaprobaran na naglabayng adlaw. Ginsasagdan na sabi nga ordinance aton nga tanan nga business establishments pud aton public utility vehicles sa syudad nga maging abilable pagpapatuman ng cashless payment sa ira mga konsumidor man maralit mga kliyente ug mga pasahero. Ipinagyan ton digital ug mobile wallet services nga dili la limitado dan Masno, GCash, PayPal, Paymaya, payment terminal ug online bank transactions. Ini nga pitad ang lokal nga pamunuan hinapagsunod ang igindudusan gobyerno nasyonal ipinagan Bangko Sentral ng Pilipinas aton paling QR Plus program inisyatiba nga naguundong ang cashless transaction sa pagninegosyo han nasod. Tika nga syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang SOGOD 2024 Government Job Fair, pinangunahan ng Civil Service Commission o CSC Region 8. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Civil Service Commission kung CSC Regional Office 8 atol sa pagsaulaw sa 124 anibersaryo sa Philippine Civil Service nagpahigayon sa 2024 Government Job Fair sa Level 1 Annex Activity Area sa Robinsons, Tacloban kagahapon adlaw September 4 tuig 2024. Matod pa sa CEC anaa sa 19 ka mga ahensya sa gobyerno sa Eastern Visayas ang nisalmot sa job fair nga adunay kapin sa 200 usab ka mga bakante nga posisyon nga gitanyag. Usa sa mga ahensya nga misalmot niini mao ang Southern Leyte State University kun SLSU. Ang 2024 Government Job Fair o sa kini ka on-site nga kalihukan nga gitumong sa paghatag sa mga individual nga nagplano sa pagpadayon sila nga karera sa public sector sa usa ka pamaagi sa pakiguban sa mga recruiters, pagbinaluay og impormasyon sa mga bakanting trabaho o pag-file sa mga aplikasyon o pagsumite sa mga giginahanglan nga dokumento sa ilang mga napili nga mga ahensya sa gobyerno. Atangan ang dugang pa nga mga kalihukan atol sa pagsaulog sa Philippine Service Anniversary sa mga mosunod nga semana. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa SOGOD. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka sa mga lalawigan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental, sinisiguro ng Department of Agriculture o DA Region 10 na PhilGAP compliant. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Training kalabot sa Philippine Good Agricultural Practices Certification and Inspection Protocol ang ipahigayon sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 karong bag-o didto sa Maranding, Lanao del Norte. Tumong nini paghatag og dugang kahibalo sa mga mag-uma ug uban pang agricultural stakeholders sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental kalabot sa safety ug quality sa mga pagkaon. Ingon man ang key information may tungod sa GAP standard. Uban nini nga kalihukan ang Bureau of Plant Industry of Fertilizer and Pesticide Authority. Usa-usab kini kakahiyunan sa mga mag-uma nga madugangan ang kahibalo ug mapalambo ang ilang agricultural production ug masiguro nga maabot ang quality ug industry standards sa production ug processing sa fresh fruits and vegetables subay sa Philippine National Standards sa Fruits and Vegetables Farming Code of Practice. Sa dili pamatagan og PhilGAP certification ang mga mag-uma, kinahanglan nga natuman ang food safety, environmental management, workers welfare ug quality produce. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Department of Migrant Workers o DMW Region 9 nakapagpadala na ngayong taon ng mahigit 400 overseas Filipino workers o OFWs sa ibang bansa. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nakapadala na ang Department of Migrant Workers Region 9 o DMW9 o 413 ka mga overseas Filipino workers kon OFWs sa ubang kanasuran gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa Agosto ng tuiga pinagi sa Government-to-Government Arrangement Program. Sumala kang DMW9 Regional Director Adam Musa sa nasangpit nga ihap 342 ka mga OFW ang ilang na-deploy sa Saudi Arabia, sa 68 sa Taiwan o 3 sa Japan. Samtang gipabalhin sa DMW ang Ministry of Health sa Saudi Embassy sa Zamboanga City aron dili na moadto pag Kauluhang Manila ang mga aplikante dinhi sa Rehiyon 9. Gidugang pa ni Direktor Musa, makasiguro ang mga aplikanteng taga Zamboanga Peninsula nga luwas sila sa pag-apply sa mga trabahong gitanyag nila sa gawas sa nasod tungod kay ila kining giasasan pagayo o kasagaran ana sa gobyerno nagtrabaho ang mamahimo nilang amo. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan, sektor ng transportasyon sa probinsya ng Agusan del Sur na isama sa tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Sa dihang giimplementa ang PUV Modernization Program ug daghan ang naapektuhang mga drivers sa pampublikong transportasyon, nakig-alayon gidayon ang Drivers United for Mass Progress and Equal Rights Philippines Taxi Drivers Association kun dumper party list aron kini maayudahan. Agig suporta nagpatuman ang Department of Labor and Employment Agusan del Sur Field Office sa Emergency Employment Program pinaagi sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers kun tupad sa mga munisipyo sa Loreto, Talacugon ug San Francisco, Agusan del Sur. 669 ang nakabenepisyo nga mga miyembro sa Tricycle Owner Drivers Association ug mga habal-habal drivers kinsa nakadawat sa tig 3,850 pesos nga sweldo para sa napo kaadlong pagpanalbaho ilawom sa tupad. Gihinaot ni Buhawi Corvero Coria, OIC Provincial Head sa Dole Agusan del Sur, nga nahatod sa programang tupad ang tinuoray nga tabang dungan sa pag-ila sa kamahinungdanon sa maong sektor diha sa paglambo sa ekonomiya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, halos 500,000 batang Pilipino biktima ng child sexual abuse and exploitation materials ayon sa Department of Justice o DOJ. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Gibutyag ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Michelle Ann Lapuz nga base sa study nga gihimo sa International Justice Mission, gimanaba nga dulaan sa 500,000 ka mga batang Pilipino ang gina-traffic o biktima sa pagkailap sa child sexual abuse and exploitation materials. Matod niya, usa sa usa ka gatos ka batang Pilipino ang nalambigit sa maong kalihukan. Mipadayag siya sa iyahang kahigawad nga gamay ra kaayong ihap sa mga gikatahong kaso gikan sa kapulisan ug National Coordination Center. Wala kayo ingon niya nga mabalita ang tinuod nga mga nahitabo tungod kay kini maoy mga gitago nga krimen nga naglakip sa kaulaw, pamilya o guban pa. Nanawagan usab siya sa komunidad nga magbinantayon og i-report kining maong krimen tungod kay gikinahanglan ang whole of nation approach aron mawagtang kini. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dumako naman tayo sa Marawi, serye ng mga programa sa radyo hinggil sa karapatan ng mga bata tuwing may sakuna, isinasagawaan ng Mindanao State University kasama ang Rahima at Save the Children. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Johania Yusof. Mas pakabagaran ng Mindanao State University o di na MSU Marawi Campus sa gugyang kay Rahima Peace Weavers Cooperative so kapakadaya mga bitiara mi pantag kumangkab na rumawata labaw igirama sa kangat ngulalan ko tundu-tundu gabandingan si sa DXSO 99.7 FM Radyo Pilipinas Marawi. Antapiran so kasabot yung madaklataw kumangkab na rumawata sa mi pagugupayran so pitibarangan na opisina agong mga umpungan na pagkaugup ko kipanampayin ko campaigniran labaw si ko kapakaatudo Republic Act 10891 o di an act mandating the provision of emergency relief and protection for children before, during, and after disasters and other emergency situations ang makaayon kumranaw agu-agama Islam. Kabasay MSU Sharia Center Director Dr. Anwar Radyamuda, dapan maadinagyang kaya mga balaod na adenda na inibatad agama Islam mabitikan ko kaplinding ako kabnar o mga wata. Sabab sinapyakitokon Mamboy Rahima founder Baykon Kayungkat, pakatundog supitibarangan na programa mipantag si ayakuna no nagyang kaya pilot municipality sa Piagapo, agodit sa Andramain. Giya si Johania Yuso puon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.